ka mayroon ng kapangyarihan. Sabi po doon sa John 1:12, sabi po dito, "Pagkapat ang lahat ng kanyang nasitanggap ay pinagkalooban niya silang karapatang maging mga anak ng Diyos sa makatwibagay ang mga nasasampalataya sa kanyang pangalan." Kaya po yung mga nasasampalataya po, yun po yung mahalaga po. Kayo po yung magiging anak ng Diyos. At yung binasa natin po ngayon ay may mga kapangyarihan na po kayo. Kasi ang Diyos po ay may kapangyarihan. Tanong po ako sa iyo. Ito po yung Garden of Eden sa may Paraiso po. Yun po yung pangalawang ano po yung Jerusalem po yun. Bababa po yun. Yung Garden of Eden. Yun ay nananahan doon yung mga anak ng Diyos. Pagbaba niya. Tanong po po, may naman po yan. Ano po yung ano? Pagkawanag muna yung bautismo. Bautis muna. Para muna sa sinunan. Sige, tuloy-tuloy mo lang. Hindi, isasabihin ko sa inyo. Hindi. Ito po yun. Pag dumating sa inyo ang Espiritu, siya magpapaalala at magpapaunawa sa iyo. Kahit hindi mo na ako tanungin, maunawa ako na pag dumating na sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Ito, sabi po sa John 3:1, sabi po dito po, basahin ko na po. Paliwanagan ko. May isang lalaki na sa mga Pariseo ay nangangalang Nicodemo, isang pinuno ng Hudyo. Ito rin ay namarot sa kanya, Rabi. At sa kanya ay nagsabi, Rabi, nalaman namin ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Diyos. Sapagkat walang makakagawa ang handa ng inyong ginawa, maliban na kung sumasalan niya ang Diyos. Sumagot si Jesus sa kanya, sinabi sa totoo sabi sa inyo, maliban na ang tao'y ipanganak muli at hindi siya ang makakita ng kapangyarihan ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paano maipapanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makakapasok baga siya ikalawa sa kanya ng kanyang ina at ipanganak? Sumagot si Jesus, katotohanan ko sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y panganak ng tubig at Espiritu. Ito po yung bautismo. Pag yan ay nabautismuhan po kayo, may karamdaman po kayo, may problema po kayo, pag binautismuhan po kayo, iwan po sa tubig yung mga kasalanan ninyo. Kasi po, yung sabi po dito sa Gawa 2:38, sabi po dito no, Gawa 2:38, yung tunay na, ito yung bautismo. Sabi po dito, at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magbautismo sa bawat isa sa pangalan ni Kristo sa ikapagpagawa ng inyong kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito yung magpapaunawa sa iyo, yung mga katanungan mo, malalaman mo na pag dumating na sa iyo yung Espiritu ng Diyos. Kaya ganun po kahalaga ang bautismo. Hindi po pag-anig ng reliyon. Ito po ay isang kalooban ng Diyos. Para magkameron tayong tamang relasyon sa Diyos at tamang paglilingkod kung paano tayo sumama sa Kanya. Sabi, hinahanap ng Diyos, sabi sa John 4:24, hinahanap ng Diyos ang sumasamba sa Espiritu Santo at ng buong katotohanan. Kaya po yung bautismo po, doon po napakahalaga po yun dahil ipapanganak po yung aking kaluluwa. Pagkakameron po kayo ng Espiritu buhat sa Diyos at yung mga naramdaman ninyo, hindi na po kayo tatakbo sa Espiritu. Nakakapit ang mga tanda sa malakaya. At sila po papatong nila ang kamay sa may sakit, sila yung sisigaling. Kaya hindi na po tayo tatakbo sa Espiritu. Kaya na po tayo. Pwede mo i-check up para malaman mo kung anong karamdaman na palalayasin sa pangalan ni Jesus. Dahil ang pangalan ni Jesus ay may kapangyarihan. Pwede mo pa-check up. Ano po, bautismo na po tayo. Kasi ayaw na bautismo ang sa pangalan ni Jesus. Ito po ang bautismo sa pangalan ni Jesus. Yung nangyayari ko magkakaroon kayo ng kapangyarihan, mga karamdaman nyo mo, yung kasi natin.
hindi magtatago pa yung sabi. Yun yung kapangyarihan ng Pilipinas. Kahit may sakit po, kahit walang gastos. Kahit may sakit, walang gastos. Ba't ako naunawahan agad yan? Okay ba? Meron kami naman. Kahit wala akong pera.